Mapagpalang araw sa inyong lahat mga bebs. Time check, alas 5 ng umaga yan kanina. At kami ay papunta sa Antipolo kung saan nandoon si Our Lady of Peace and Bon Voyage. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakapunta doon. Siguro ang huling punta namin doon ay mga high school pa ang aking mga anak. Kaya naman bibisitahin namin siyang muli upang makapagpasalamat at makahingi na rin ng basbas. At syempre kasama nga ang aking dalawang junakis at aantok-antok pa kami dahil ang aga nga namin nagising para mag-prepare papunta nga dyan sa Antipolo. At eto nga ang aming mga nakita sa palengke, sa pamilihan ng Taytay. Ang dami palang nagtitinda nga manok panabong dito, mga bebs. At mga bibe at mga kung ano-anong mga paninda nila. Ngayon lang ako nakapunta rito sa pamilihan ng Taytay kasi parang umiba nga yung daan. Wala namang kaming nadadaan ng ganyang noon nung kami ay pumupunta ng Antipolo. Marami na rin kasing nabuksang daang katulad ng C6. Diyan kami dumaan mga bebs. Ang laki na talaga ng pinagbago. At eto nga, papunta na nga kami sa Antipolo at paakyat. Dahil dito, paahon dito mga bebs parang Tagaytay lang. Pero iba ang ahonin dito. Talagang dire-diretso ang ahon dito. At talagang mataas na lugar din siya. At malamig din daw dito. Hindi ko pa nasubukan pumunta rito ng gabi. At nakakatuwa na ang kanilang kalsada rito ay talagang organisado mga bebs. Yung daanan nila, yung mga one-way nila ay organisado. Hindi nakaka-stress pumunta rito. At hindi rin sala-salabat ang mga sasakyan. At yan nga, natanaw ko na ang simbahan. Mabuti nga at nawala na rito yung habang naglalakad ka ay biglang may magsasabit sa iyo ng medalya na akala mo gumraduate ka at ika-congratulate ka. At pati pagpapablessing ng sasakyan dito ay napakabilis mga bebs. Hindi mo na kailangan magintay ng oras. Merong in charge na lay master para kung ano man yung pabiblessan mo ng mga santo na motor o sasakyan mo ay mabilis lang. Hindi ka na mag-iintay. At saktong-sakto nga na pagdating namin ay nagsisimula na ang misa. So ang naatinan naming misa ay pang alas 7 ng umaga. Ang dami ng tao at wala ka nang maupuan mga bebs, kaya naman standing ovation na kami rito sa likuran. Natutuwa ako at nasilayan ko uli itong simbahan na ito. At may napansin nga ako, kung merong couple shirt, meron din palang couple shoes. Naway magtagal kayo dahil sa sapatos na yan. At syempre, nandito na rin kami. Hindi po pwedeng hindi kami aakyat doon sa puon para makahawak man lang sa kanya, mga bebs. Parang doon na rin sa Naga Peña, Francia sa Bicol. At yan ang ating puon, Our Lady of Peace and Bon Voyage. Ito yung mga pinupuntahan ng mga mag-a-abroad, mga bebs. Yung mga seaman at mga OFW na gustong makahingi ng basbas at pasasalamat at proteksyon sa kanilang paglalakbay. Kaya ayan makikita mo ang kanilang istorya. Nandyan ang istorya mga bebs sa mga nasa istante na yan. Yan ang history ng Our Lady of Antipolo. Ang pananalig ko ay marami nang napatunayan sa mga pagbabago sa buhay ko at sa mga nangyayari sa buhay ko, mga bebs. Kaya naman ibinabalik ko ang pasasalamat na yan sa kanya ng buong puso at buong isip ko, mga bebs. At nagutom nga kami at dito nga kami kakain sa ewan ko kung anong tindahan ito. Itong restaurant na ito, nasa tabi lang siya ng KFC. So, nag-order lang kami dyan ng isda. Medyo mahal din mga bebs ang kanilang pagkain. Ang sinigang na isda ay 250, tas tagwa 100 plus yung ibang putahe nila. Medyo pricey sa isang klase ng karinderyang katulad nito. Kaya nga sabi ng mga anak ko ay mas masarap pa rin daw yung luto ko. Lahat na lang pinintasan nila. Pero para sa akin, goods naman siya. Pwede ng panlaman ng tiyan.
So yun lang mga bebs at uuwi na kami at mapagpalang linggo sa inyong lahat at sumainyo ang kapayapaan at ang pagpapala ng Diyos. Good vibes. Thank you for watching. Mwah.